Dahil ay marami na tayong alam tungkol sa bayaning si General Miguel Carpio Malvar, na siya ay anak ng mayamang sina Don Maximo Malvar at Doña Tiburcia Carpio, na siya ay pinanganak sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas, sa paanan ng Mount Makiling. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa kanya at yan ang ilalahad natin sa pagkakataong ito. Una, alam nyo bang nang mag-aral siya kay Padre Valerio Malaban ng Tanawan, Batangas, ay naging kaklase niya ang dakilang lumpo at otak ng magsikat na si Apolinario Mabini? Oo, naging kaklase niya si Apolinario Mabini. Kung kaya, sa liwasang ito sa bayan ng Santo Tomas, ay makikita natin ang maliit na plaza at dito matatagpuan natin ang monumento ng dakilang lumpo na si Apolinario Mabini. Kalawa, katulad ng kanyang mga magulang, ay pinasok din niya ang industriya ng pagtatanim. Masipag at matyaga itong si Miguel Malvar. Ayon sa ulat ng kasaysayan, bago pa sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng gobyerno Espanyol, ay nakapagpundar na itong si Miguel Malvar. Akalain niyo bang binata pa siya ay nakabili na siya ng lupain sa paanan ng bundok Makiling at ito ay tinaniman niya ng palay at tubo. Ikatlo, alam nyo bang nagtanim din siya ng dalagdan? Sa Maynila ay nakilala niya ang mayamang insik na si Don Carlos Palangka at nakuha niya ang tiwala nito. Kung kaya, pinahiram siya nito ng halaga na nagamit niya sa pagninegosyo at pagtatanim ng dalagdan. Nakilala ang produkto niyang dalagdan na isa sa pinakamatamis at tinawag ito nung panahon na Naranjita Malvarosa na hinango pa sa kanyang pangalan. Ikapat, ang batang si Miguel Malvar ay walang hilig sa aklat, hindi tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Potenciano Malvar. Kung kaya, mas minabuti pa niyang tumulong sa kanyang mga magulang, mag-alaga ng manok, magtanim, at gumawa ng mga gawaing bukid. Dahil dito ang kanyang kapatid na si Potenciano Malvar ay pinadala ng kanyang mga magulang sa Espanya upang mag-aral doon ng medisina. Kalima, sinasabing matalik niyang kaibigan si Jose Rizal. Dahil dito, si Jose Rizal daw ang nag-ayos ng bengot sa asawa ni Miguel Malvar. At si Saturnina Rizal ay nagbigay ng pera kay Miguel Malvar nang ito ay ikasal na posibleng ginamit niyang pandagdag sa kanyang puhunan sa kanyang negosyo. Kanim, karoon siya ng 13 anak kay Ulay o Paula Malolis, pero 11 lang yung nabuhay. Sina Bernabe, Aurelia, Marciano, Maximo, Crispina, Marquita, Luz Constancia, Miguel Jr., Paula, Isabel, at Pablo. Kapito, noong panahon ng Revolusyon, nang magpresenta siya kay General Emilio Aguinaldo, ay pinadala siya nito sa Saputi sa Maynila kasama ni General Edelberto Evangelista at sinalakay niya ang hukbo ng mga Espanyol sa dakong iyon, naging dahilan ng kamatayan ni General Evangelista. Kawalo, kasama ng kanyang mga unang tauhan ang makapal na kakahuyan at kagubatan sa bundok Makiling ang nagsilbi niyang unang taguan. At mula rito ay hinaharas niya ang tropa ng mga kalabang Amerikano. Kasyam, sinasabi ng kasaysayan na hindi ito agad nasuko kahit sa pinakamahigpit na laban. At sinasabi rin kung kaya lamang sumuko itong si Miguel Malvar ay dahil naawa na siya sa kanyang mga kababayan na wala nang makuna ng makain at mainom dahil sinunog na ng mga Amerikano ang kanilang mga palayan at taniman at nilagyan ng lason ang mga pinagkukunan nila ng inuming tubig. Kasampu, kahit sa pasimula pa ay kay Emilio Aguinaldo na siya nagpresenta upang makaanib sa hukbo ng mga revolusyonaryo
Pero pagkatapos ng Tejeros Convention ay mas pinanigan pa niya si Andres Bonifacio kaysa kay Emilio Aguinaldo na ikinasama ng loob nito. Kalabing isa, alam nyo bang kahit saan siya madestino ay kasama niya lagi ang kanyang mahal na asawa at pamilya. Ganun niya pahalagahan ang buklod ng isang pamilya. Kalabing dalawa, sa hanay ng mga magigiting na mandirigma ni General Emilio Aguinaldo ay pumapangatlo siya dahil si General Mariano Trias ang pumapangalawa kay Emilio Aguinaldo at si General Miguel Malvar naman ang pumapangalawa kay General Trias. Nang mahuli itong si General Emilio Aguinaldo noong 1901 ay nauna na palang sumuko si General Trias kung kaya't naiwan kay General Miguel Malvar ang mga gawain ng isang pangulo. Kalabing tatlo, napakahusay niya ang pinuno ng kanyang mga hukbo. Akalain ba nating ang walang pinag-aralan halos na General Miguel Malvar ay isang napakahusay na general? Noong Enero 20, 1900 ay binuo ni General Miguel Malvar ang tatlong hanay ng kanyang mga hukbo sa Batangas at inatasan ang mga ito na manambang o mangambus sa mga kalaban bilang pamamaraan nila ng pakikipaglaban. Kalabing apat, sinasabing isa lamang siya sa mga pinakahuling general na sumuko sa kamay ng mga Amerikano. Kalabing lima, si General Miguel Malvar ay isa lamang sa mga tinatawag nating hero o bayani na hindi namatay sa punglo o sa bala o sa talim ng espada, kundi namatay sa sakit. Oo, ang kanyang ikinamatay ay sakit sa atay nung panahong tapos na ang digmaan at namatay siya sa Maynila.